Samantala na perwisyo ang mga motorista at ilang residente sa Quezon City matapos masira ang dalawang tubo ng Manila Water sa bandang Elliptical Road at Quezon Avenue. Nakatutok si Jamie Santos. Binaha ang bahagi ito ng Quezon Avenue at Elliptical Road sa Quezon City kaninang umaga dahil tumagas ang dalawang tubo ng Manila Water. Sumikip din ang daloy ng trapiko dahil isang lane ang isinara. Kaya doble kayod ang mga tauhan ng Manila Water sa pagpumpuni ng mga nasirang tubo. Nagdagdag sila ng mga tao at gumamit ng dalawang kompresor para mapabilis ang pagbubungkal ng lupa. 500 residente ng Barangay Sentral ang naperwisyo na mawala ng supply ng tubig simula alas 6 ng umaga. Ayon kay Nelson Penales, Business Zone Manager ng Manila Water, luma na raw talaga ang mga pipes na nakalagay sa linyang iyon. Itong linyan to, sa panahon pa na to ng MWSS, papalitin na to. It so happen na inabot lang talaga na ngayon ng pagkasira. Yung pinalit natin, ang tagal niyang 50 years. Para maremedyohan muna ang perwisyo sa mga residente habang inaayos sa mga nasirang tubo, nagrasyon ito ng tubig. Wala kang katubig, di ka nakapaligo. Ay, malaki. Kasi yung paglilinis dun sa bahay. Alas 5 ng hapon na ibalik na sa normal ng water supply sa lugar. Paalala ng kumpanya sa publiko kapag may mga nakitang tagas ng tubig, agad ipagbigay alam sa tanggapan para agad na maremedyohan. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Si Pangulong Aquino mismo ang nanguna sa kauna-unahang PhilHealth Sabado na isinagawa para makapagparehistro ang mga mahihirap na gustong magpamiyembro ng PhilHealth. Nakatutok si Lia Manyala. Dagsa sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco Compound ang mga nailistang indigent families ng DSWD. Sila kasi ang prioridad sa inulunsad na unang PhilHealth Sabado, ang nationwide registration ng mga gustong maging miyembro ng PhilHealth. 4.7 million indigent families o tunay na mahihirap na pamilya ang gagawing otomatikong miyembro. Libre ang PhilHealth membership para sa mga natukoy na mahihirap na pamilya. Ang ating national government or the Department of Health ang magpupundo sa kanilang premium. Kung may mga tao na gustong maging bahagi ng PhilHealth at sabihin na ako ay nangangailangan at dapat ibigay din ito ng libre, ililista rin siya at siya ay titingnan ng mga DSWD kung siya ay kailangan o tunay na indigent. Si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-abot ng mga ID sa 50 pamilyang bagong miyembro ng PhilHealth. We pledge to provide universal health care for 5 million poor Filipino families in 3 years. We have embarked on this nationwide PhilHealth Sabado Registration Day, not just to promote public awareness of PhilHealth's importance, responsibilities, and benefits, but more importantly, to encourage the enrollment of the poorest of the poor. Nagkaroon din ng PhilHealth Sabado registration sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Albay, matyagang pumila ang mga nagparehistro sa Albay Astrodome. 7,000 residente ang nagpunta naman sa Ilocos Norte Arena sa Lawag. Pero marami pa ang hindi nakapasok sa gate. Sa Zamboanga naman, may mga nagparehistro pa rin kahit pa matindi ang ulan. Daan-daang PhilHealth cards naman ang ipinamigay ng DOH Region 12 at mga lokal na pamahalaan sa North Cotabato. Target ng DOH Region 12 na mairehistro sa PhilHealth ang may 49,000 mahihirap na pamilya roon. Dagsari ng mga residente sa South Cotabato para magpa-register. Itinanggi naman ng pamunuan ng PhilHealth na nade-delay ang pagbabayad sa mga benepisyo ng mga miyembro. On a general note, nababayaran naman lahat halos yan. May mga claims kasi na questionable and that we have to check. Tuloy-tuloy namang tatanggap ng registration ng PhilHealth para sa mga gustong magpamiyembro. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Kamusta naman natin ang PhilHealth Sabado na isinagawa sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Nakatutok doon live si Mark Zambrano. Mark? Pia, dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, umabot sa mahigit 100,000 ang nagparehistro para makuha ang kanilang PhilHealth membership. Alas 8 pa lang ng umaga, bukas na ang NKTI at iba pang pinagdausan ng PhilHealth Sabado para tumanggap ng registrants. Sa bawat lokasyon, maaaring magsumite, magproseso at magbayad ng membership. Gusto naman ho yung pila niyo dito? Okay naman, mabilis-bilis din. Tapos na ho ba kayo? Hinihintay ko pa yung tawag. Bali, gano'ng katagal naman kayo naghihintay? 2 oras na. Pero inaasahan niyo makakuha niyo yung card member? Mag-apo na. Wala namang problema dito? Wala naman. Yan ang importante, ID. Bakit ito importante sa inyo? Tsaka, makamiyembro kami kasi kailangan. Bakit po kailangan?
Hindi natin nasisigurado yung panahon kakaroon ng karamdaman. Mahigit 1,000 tao ang nagparehistro rito sa NKTI. May libreng health check-up din para sa mga may karamdaman. Nagbigay rin ng libreng kidney stone laser surgery ang NKTI sa 2 PhilHealth members na may di bababa sa 9 na contribution. Ikinatuwa naman ni Dr. Ray Aquino, Pangulo ng PhilHealth, ang pagdagsa ng mga tao. Sa Quezon City Hall, mahigit 1,500 ang registrants, kaya bahagyang nagkaproblema sa mga computer. Pero agad namang naibalik ang koneksyon sa server. Yung mga service providers natin sa mga broadband, medyo yun ang isang nagbibigay ng konting glitch sa aming National PhilHealth Registration Day. Pero meron naman tayong paraan para mabigyan namin ng tamang proseso at takdang oras para maibigay namin ang mga PhilHealth number cards ng ating mga kababayan. Napuno rin ng mga tao ang lobby ng Marikina City Hall para sa mga nais makakuha ng PhilHealth. Hanggang alas 5 lang dapat ang deadline ng registration pero napilitan ng PhilHealth na i-extend ito para masiguradong lahat ng pumunta ay mabigyan ng kanilang PhilHealth membership. Maaari na naman tingnan ng website ng PhilHealth sa www.philhealth.gov.ph. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mark Zambrano. Nakuna ng ating youth scoopers ang pamumuo ng mga buhawi kaninang alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Dinalupian, Bataan. Sa video ni youth scooper Helen Padilla, makikita ang puting malaimbudong buhawi sa kanilang lugar sa Barangay Luwakan. Makulimlim at umaambon daw ng mga oras na iyon. Isa raw ito sa 4 na buhawing namataan doon. 2 minuto lang, nagtagal ang mga ito. Ito naman po ang nakunang buhawi ni youth scooper Gabriel Macapagal sa Barangay San Ramon. Ito raw ang 3 buhawing namataan niya. Sa video naman ni youth scooper Rav Dexter Nayo, kitang-kita rin ang pamumuo at biglang paglaho ng buhawi. Isa raw ito sa 6 na magkakasunod na buhawing namataan niya. Gaya po nila, pwede rin po kayo magpadala na sa YouScoop ng mga video o litrato na mahalagang balita. Mag-log on sa www.youscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod, laruan ng Fisher Price na ibinebenta sa Pilipinas, pinababawi sa merkado. Exclusive, isang dating weteng whistleblower sinabing isang opisyal daw ng gobyerno ang nasa likod ng mga weteng expose ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz. Kapuso Night sa Viandi Festival sa Iligan, dinumog ng libo-libong fans. At pagbibigyan ng safety guidelines ng mga flight attendant ng isang airline company, idinaan sa sayaw. Tutok na dito sa 24 oras. 5 years ago na nagsimula akong gumamit ng Head & Shoulders. Ever since, hindi ako